So let's talk about mga kapatid, our topic is about pinaka-tema po natin for this month about still standing, still serving. Ito po yung pinag-uusapan natin this month of April. Bakit po kaya? Kasi month of April, sometimes, ito po yung mga lumalabas po mga sports fest. Sa month of April kasi, ginaganap po ang mga palarong pambansa, iilan doon, may mga connected about activities, connected about exercises, connected about mga labanan. But the point is, mga kabanan, in Christian life, walang month po ang pagkikipaglaban. Walang buwan ang schedule ng Diablo para atakihin mo tayo. Sapagkat sa panahon po nang inatake si Job, ay sa panahon po na hindi niya nalalaman. Ito yung mga panahon na hindi niya napaghandaan. Tama po ba? Ilan sa mga anak niya, umalis, ilan sa mga trabahante niya, nagtatrabaho, ilan sa mga larian niya, hindi niya na nasusubaybayan sa panahon na inatake sa ng Diablo. But the question is, kapag ikaw ang inatake ng Diablo, are you prepared? Ready ka ba? Ready ka bang manalo sa laban? And the question is, kung aalamin kaya ng Diablo, manatili kayang nakatayo? O mananatili ka kayang lumalaban? O kaya naman mananatili kang manalo sa dulo? Sana maging artista tayo, ang artista ko kasi nagpapabugbog sa simula. Pagdating sa dulo, manalo. Pero ang Kristyano po, sa simula pa lang, mukha ng bugbog sarado, mukhang hindi na makakatayo sa laban. Hindi na katabi mo, ayan. At hindi katabi mo, ayan. Pagkakasimangot po yan. Bugbog sarado po yan sa laban, buong sa libro. O hindi mo makikita sa kanyang panalo, kasi ang nanalo po, nakikinig. Ang panalo sa laban, masaya. Tama po ba? Okay, now, so, let's talk about sa tema natin still standing, still serving. Masarap ang maglingkod sa Panginoon at nananatili kang nakatayo kung ikaw ay lumalago kay Kristo. Ang isang puno, nananatili lang nakatayo kung ito ay naka-establish o naka-foundation sa matibay na lupa. Ito ay naka-pundasyon sa matibay na pundasyon. Ito ay nakatungtong sa matibay na tungtungan. So when we are a Christian, mga kapatid, kung gusto mong manatiling nakatayo, kung gusto mong manatiling naglilingkod, kung gusto mong manatiling at tumagal sa paglilingkod, lumago ka kay Kristo. Amen. At yung point mo, kaya ka nag-church is to grow. Ang point mo, kaya ka nag-church, not only magparami ng members, not only ma-perfect attendance mo, wala din sinasabi nila, pagdating ng December mga kapatid, kung sino perfect attendance, merong love gift. Wala pong ganun. Kaya ka nag-church, kaya ka umaten, no need na sa'yo i-invite, no need na sa'yo i-encourage, no need na sa'yo pilitin para magsimba. Sabi kung gusto mong lumago sa Panginoon, kusa ka na para magpalago sa Panginoon, kusa ka na lalapit sa Panginoon. Lagi ko po kayo, pag kayo po ay nagugutom, antayin niyo po ba ang kaldero lalapit sa inyo? Hindi. Ikaw na ang kusa kumuha ng plato at saka kumain eh. At tandaan mo natin mga kapatid, hanggat maraming kahit maraming pagkain na hindi mo kakainin, hindi ka talaga mabubusog. Ang Kristiyano, ang dami ng isinulat sa Bible that is the more instruction para lumago ang isang Kristiyano o paano maging faithful servant of God, paano kung maging growing Christian. Ang problema, hindi mo naman kinakain. Tapos tinutulugan mo. Alam niyo yung mga bata na natutulog sa pagkain, mga bata po kasi yun. Nakaranas po ako, kapatid ko po, napalo po ng pamalo ng nanay ko ng sinturod. Kasi kumakain po kami, nakatulog, sinisip-sip ng pagkain. Ang hirap po nun. Mga bata lang po nakakaisip po na gano'n. Meron pa kayo nakikita matandaan na kumakain, tapos nakatulog sa pagkain, ibig na lasing po yun. Pero kung hindi mo na lasing, ay hindi makakatulog sa pagkain po yun. Lalo pag gutom na gutom, ay hindi makakatulog sa pagkain. Maraming umay, pero wala pong nakakatulog na adult sa pagkain. Pero ang usapan ko natin, kung ikaw ay lumalagong Kristiyano, tutulugan mo ba ang salita ng Diyos? Gusto mo lumago? Huwag ka matulog. Gusto mo lumago ng salita ng Diyos? Huwag ka matulog. Gusto mo mabusog sa salita ng Diyos? Huwag mong tulugan ang salita ng Diyos. Amen? Ang tulog ng Kristiyano sa cemeteryo, sino gusto matulog? Kahatid po namin. Opo, may service po tayo. So, let's talk about the growing Christian. Okay, in 1 Corinthians chapter 13, in chapter 13 of 1 Corinthians is a common chapter na ang pinag-uusapan po yan tuwing February. Sabagat pinag-uusapan natin po yan pag-ibig.
Pero bakit natin gagamitin ngayon sa paglago ang 1 Corinthians chapter 13? Hindi natin pag-uusapan yung pinaka-context ng pag-ibig. Ang pag-uusapan natin ang paglago. Sapagkat hindi ka pwedeng umibig kung hindi ka malago. Sabi, papasok ka sa relationship ng love, papasok ka sa tinatawag na love, ay hindi ka pwedeng gawin, hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay if you are not responsible or you're not grown enough para po gawin ang mga bagay nito. Amen? Sapagkat kapag umiibig, hindi lamang po yan may emotion. Kapag umiibig, may responsibilidad. Kapag umiibig, may duties. Kapag umiibig, meron kang dapat gawin. May dapat kang biibigay, may dapat kang bibitawan. Hindi mo magagawa ang mga bagay tungkol sa pag-ibig kung hindi ka malago. If you are not mature enough, huwag kang umibig. Amen? Sapagkat ang mga bata, meron silang tinatawag, meron po yung tinatawag sa tungkol sa pag-ibig, meron tinatawag na pagbata pa lang or mga youth. Sa mga maliliit, ang tawag sa kanila ng crush-crush. Sa mga high school po, ang tawag po, sa mga elementary, ang tawag po ng kanilang ibig-ibig is popular. Yan. PL tawag sa amin doon, PL. Ano ibig sabihin? Papa Libre. Yan. Kaya mga popular, Papa Libre lang po yan sa kantin. Okay, kung mga high school na po, papuntang college, meron na tinatawag silang TL. Ayan. Oh, true love. Sa tingin nila, true love. Kaya kapag dumadating ako sa mga matatandang mga hindi pa nagkakaroon ng love, matanda na, isang bagay po yun na you are mature enough pero hindi po pa nare-receive yung love is the focus is kailangan ba kami kulang pag-usatin. So let's talk about the growing Christian. Bilang growing Christian, ang lumalagong Kristiyano, isa po sa pwede niyang matutunan ang pag-ibig. Isa sa matutunan niya ang mga sakripisyo, isa sa matutunan po niya ang tinatawag po ng paglagong Kristiyano. Tingnan niyo po itong example pa natin dito. When I was a baby, minsan ang finifeed po sa ating milk. At hindi mo pwedeng i-feed po sa kanya ang mga solid food. Why? May patio po yan. Sipin niyo po, ang liit pa niya kasi laki lang po niya ito. O, ganun lang po siya kaliit. Now, the toddler, ito na po yung mga soft food. Hindi mo na siya pwedeng sanayin po dito. Pakalumaki po siya na bonjing. Kaya naman, meron ng paunti-unting pinapakain. Gaya ng mga Kristiyano, hindi unang attend mo ng pagiging Kristiyano, you're a young Christian or a baby Christian, kaya naman, i-feed sa'yo, encouragement. I-feed sa'yo, pagpapatuloy. I-feed sa'yo, ipa-follow up ka. That's the thing na makakain mo, mga malalambot lamang ng mga salita. When you are a toddler, ito na po yung nakakakain ka na ng mga instruction ng salita ng Diyos. May mga reminders, may mga instruction. And then being a child, ito na po yung mga solid food. So, being a solid food, ito na po yung mga parang ng mga Kristiyano, kung paano sila unti-unti na pong lumalagot, kung mapasok sa mga ministry, kung nagumagawa, naglilingkod sa Panginoon, naunawaan na nila ang salitang ministry, naunawaan na nila ang mga salitang sacrifice o mga suffering na pinagdadaanan. And then became a young man, strong food. Merong process, merong stage or level po ng ating paglago. Pero ang tanong mga kapatid, matanda ka na, pero nag-milk ka pa, hindi po normal yun. Ang tawag dito, immature. So, pag-usapan natin, paano ba lumago? Kay Kristo. Sapagkat kung gusto mo lumago kay Kristo, there's a process para lumago ka. At alam ko po, ang naglilingkod kay Kristo, gusto mo lumago kay Kristo, nagsimula sa hindi malago at patungo sa paglago. Amen? Ang paglago ng Kristiyano, hindi po basihan yung laki o tanda po natin. Hindi rin po basihan yung edad mo. Hindi basihan yung kurso. Ang paglago ng Kristiyano, ang basihan dito kung gaano kalapit at gaano kalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Ikumabuhang ka. Pero stand firm ka at nagbibuild ka ng personal devotion sa Panginoon. Nagbibuild ka ng magandang relasyon sa Panginoon. Maaaring lumago ka. Amen. Meron na dito, matagal na. Meron tayong mga Kristiyano, may mga Kristiyano na ang tagal-tagal na pero ngayon wala pang Bible. Ang tagal-tagal na pero walang memory verse. Ang tagal-tagal na pero walang encouragement verses na natatandaan. So, what are the things na kailangan gawin? Hindi ka pa grow. Kundi nandito ka. O balik ka lang ulit. Hindi ko sinasabi, hindi ka Kristiyano. Sabi ko lang, bumalik ka lang sa kanila para ang paglago po natin mas makikita po natin yung level of paglago natin. And the same Christian, we are not need to say, as a baby Christian, sa Apostle Paul, isang nagpapalala po sa atin, this remind us that we must grow in faith, become
mature in Christ. So today, let's talk about mga kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili. Are we growing in Christ? Or are we still staying the same? Simula nung ikaw ay naglingkod. Can you please check yourself kung ikaw ba ay nag-grow na? O hanggang ngayon, still the same? Amen? Kapag nakita mo na still the same, oh, there's something wrong. Kailangan may babalikan ako. Kapag nagkakamali, bumalik sa simula. Amen? Kapag may kulang, bumalik lang sa simula. Maaaring matagal, pero may proseso. Disipulo nga po, bago sila humayo, bago sila gumawa ng mga gawain ginagawa ni Kristo, 3 years. So, malakapang years, ang proseso po ay ang proseso medyo may katagalan. Pero this time, today, let's talk about paano natin malalaman yung mga mark as being a mature Christian. And then the 1 Corinthians po, chapter 13 is magiging guide po natin na ito yung magpapaalala po sa atin at magpapakita po sa atin na ang paglagong Kristiyano ay nakasulat po sa Biblia at ang paglago ng isang Kristiyano may mga mark o palatandaan na malalaman mong you are a matured Christian. Number 1, isa sa pag-uusapan po natin mga kapatid, let's talk about wala po ito. Ayan. Okay, pag-uusapan po natin, there are marks that separate the mature from the immature. May mga mark po na nagse-separate from the mature o mula sa mature from the immature Christian. Ito po yung mga mapapansin po natin o magiging basihan po natin mga kapatid. Ang sabi po dito, the mark of value. Isa sa pinaka makikita po natin mga kapatid na marka, yung pagpapahalaga, yung pag-iisip o pagpapahalaga ay isang palatandaan. Okay, wala nang slide dito. Walang slide dito. Okay, wala pala akong slide. Okay, pakitandaan na lang ako. Okay, so, nagkakaroon ng technical problem. Yung mark of value, love over gifts, isa sa pinakapaalala po sa atin na ang taong matured ay mas marunong mag-isip ng uunahin po niya ang pag-ibig kaysa sa ability. May mga tao kasi, minsan sumasabay ang buhay, depende sa galing. Nagiging role ng buhay niya na mas unahin po ang galing kaysa ang pag-ibig. Pero pinapakita ko sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 1. Tingnan niyo po yung verse 1. Ang sabi ko dito mga kapatid, in verse 1, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao, at ang mga anghel na dapat wala akong pag-ibig, at ako'y naging talso, at tumutunog o batingaw, na umatingaw-ngaw. And verse 2, at kung magkaroon ako ng loob ng panguhula, at nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano ba't maipalipat ko ang mga bundok, datapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. In the verse 3, tingnan niyo po ito. At kung ipagtulob ko lahat ng aking mga itinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat kung wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Pinapakita sa verse na ito na ang mature na Kristiyano, mas inuuna niya ang salitang pag-ibig kaysa sa ability. Ang tao kasi, maraming tinatanggihan lalo pag hindi niya alam. Maraming inaayawan lalo pag hindi niya nagugustuhan. Pero ang tao umiibig at matured enough, kahit hindi niya alam, sinusubukan niya dahil mahal niya. Yan ang matured mga kapatid. Not only nakabase sa gift, not only nakabase sa alam, not only nakabase sa ability na meron tayo, pero ang matured, ginagawa sapagkat ang dahilan hindi dahil magaling siya, kundi dahil mahal niya ang ginagawa niya para sa Panginoon. Ganun po tayo. Di ba kapag umiibig po tayo, if you are a mature na umiibig, minsan, yung hindi mo kaya gawin, pinipilit mong gawin. Di ka makain ng bulan, makain ka na ng bulan. Di ka lang nagsisipap ng kahoy, ngayon nagsisipap ka na. Bakit? Dahilan po yun na mature ka at marunong ka sa salitang pag-ibig. Kaya bilang isang Kristiyano, marami sa atin po na gumagawa sa Panginoon, gumagawa lang because magaling. Pero pag hindi na nila gusto yung ginagawa nila, madali nilang iiwan, madali nilang palitan, madali nilang alisan. Why? Kasi tinitingnan na nila yung galing nila.
Pero kapag ang tinitingnan mo, yung gawain at mahal mo, yung gawain ng Panginoon, mahal mo ang Panginoon, walang rasyon maralayuan mo o alisan mo ang ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Hindi naman mature. Isa sa pinakamark ng isang mature, marunong magpahalaga ng salitang pag-ibig kaysa sa ability. Ang tao ganito, may gusto maglingkod sa Panginoon, i-check mo na yung galing. I-check mo na kung qualified. Pero ang taong gusto magpagamit sa Panginoon at ang taong naglilid ay mayroong pagmamahal, kahit hindi magaling, pwede na yan. Kahit hindi marunong, pwede na yan. Kung willing maglingkod, gusto mo mahal mo sa Panginoon, hayaan mo siya maglingkod. So that's the point na isang mark ng isang Kristiyano na mature is marunong magpahalaga sa salitang pag-ibig kaysa sa salitang ability o galing po natin mga kapatid. Dahil ang mature Christian ay gumagawa hindi dahil magaling kundi mahal ang gawain ng Panginoon. Number 2 mga kapatid, the mark of character. Isa sa marka ng isang Kristiyano na mature, not only na marunong magpahalaga sa isang bagay o sa isang ginagawa, merong mabuti at magandang karakter. Anong karakter ang meron sa isang Kristiyano? Christ-like attitude. According to chapter 4, verse 4 ng chapter 13, charity suffereth long and is kind. Charity in faith not. Charity bounded not itself, is not puffed up. Ang pag-ibig po ay hindi po ito nagmamadali, hindi po ito nagpapalalo, hindi po ito nag-iisip o hinahanap ang kanyang sarili, hindi ito self-centered mga kapatid. At isa sa pinakamasarap po na isang matured enough na Kristiyano na may mabuting character, hindi nagagalak sa kalikuan, sabi sa verse 6, kundi nakikigalak sa katotohanan. In the verse 7, ang paniniwala ng isang matured na Kristiyano may mabuting character, lahat ay binabata. Lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang isang matured na Kristiyano, mababase mo sa character. At ang character ng isang Kristiyano matured, marunong magpakita ng mabubuting bagay sa Panginoon. Marunong gumagawa ng mga bagay na kalooban ng Panginoon. Kung tayo mo, minsan, iniisip mo, hindi, mature na ako, matagal na ako Kristiyano. Pero matagal ka na Kristiyano, pero matagal ka na naglulod sa bisyo o sa kasalanan na hindi mo maiwan-iwanan. If you are a mature Christian, isa ka sa Kristiyano, ang sabi sa verse 6, hindi natutuwa kung nagaganap sa kalikuan. At isa sa ugali ng isang Kristiyano, mga kapatid, hindi nabubuhay sa kasalanan. Mature po yun. Amen? Kaya dumadating po sa atin ang salitang immature. Why? Masaya po tayo sa kalikuan na meron po tayo. Ang character ng Kristiyano, makikita mo mature, ito yung mga gusto mo makasama sa mga gawain. Why? Hindi mo titingnan yung kanilang mga, hindi mo natitingnan kung makikita po natin mabuti ba, mabuti ang kalooban, hindi mo sila maalam sa mga bagay-bagay. Hindi mo sila maraming mga, sinasabi natin maraming alam, pero may Christ-like attitude, masarap kasama. Amen? Kasi may mga friends ka na, may mga kaibigan kang hindi man marunong sa mga bagay-bagay, wala kang gaano galing, pero may mabuting kalooban, ang sarap nilang kasama. Bilang isang mature Christian, isa sa build up po natin, kung gusto mo lumago, yung character po natin. Why? Kasi ang tao, hindi mo naman pwedeng i-drawin na tanggapin mo si Jesus, ito yung itsura ni Jesus. Pwede mo ituro na, ito yung retrato ni Jesus. No! Ang Kristiyano, sa panahon natin ngayon, papaano natin ipapakita si Kristo sa kanila na buhay? Ipamuhay mo si Kristo. At sa ating attitude, sa ating character, makikita tayo na gaya ng ugali na meron ang Panginoon Jesus. Amen. Imposible ba yun? No. It's not impossible. Why? Nung time na in-accept mo si Jesus, nag-manifest si Jesus sa buhay mo natin. And according to Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live, in the flesh I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang nabubuhay sa buhay mo ngayon, si Kristo. Yung attitude or character na immature, kagaya ng mga unbeliever character, ay hindi mo na kailangan ipamuhay. Amen? Merong pagbabago. Merong pag-grow mga kapatid. Noon, if you are immature, ito yung magalit. Madali magalit. Madali mapikon. Gusto laging siya ang inuuna. Gusto
matured Christian, mahaba ang pasensya mo. Meron ka na tinatawag na marunong ka na sa ng forgiveness. At higit sa lahat, may pagpapakumbaba. Isa sa mag-check nating Kristiyano, ang ugaling mapagpakumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat, isang may mahabang pasensya. Amen? Yan ang pangunahing ugali ng isang Kristiyano na makikita ka po natin mature. And number 3, mga kapatid, isang marka ng isang Kristiyano na makikita rin po natin according to the First Corinthians chapter 13 is mark. Not only is a mark of value, paano magpapahalaga, it's not only the mark of character, kung paano may mga Christ-like attitude, and the number 3 is the mark of focus, na hindi nakafocus ng mga temporary things, nakafocus po ito in eternal things o makalangit na bagay. Ang isang mature na Kristiyano, hindi po yan nag-iisip ng pangsamantala lamang. Kahit sa mga adult, halimbawa, ang mga asawa o mga magulang po natin, hindi lang po yan mag-iisip ng pang-cellphone mo. Hindi yan nagtatrabaho para lang sa pang-cellphone ng mga anak. Tama? Kundi nagtatrabaho sila sa pang-future ng anak. So, ganun ang iniisip ko na mature. Ang Kristiyano po, marami po sa atin, ang iniisip lang, pupunta ko sa church, ano mapapala ko? Mag-inigod ako sa ministry, ano mapapala ko? Hindi nga ako pinapalakpakan, hindi nga ako pinipicturean, okay na sa akin yung picture na ako, kasi puso page. Ganun ang tao, hinahanap yung blessing, hinahanap yung makatanggap, hinahanap yung mapapala. Pero pag wala mapapala, hindi ako nilikod. So, tinuturuan po tayo ng apostol po, mga kapatid, na mag-focus po tayo sa mga eternal things. Pag nag-prayer po ba kayo, gusto niyo ba kung das ba't ibigay? Di ba hindi? Kasi walang faith kapag ibinigay agad. Merong pag-aantay, merong pag-iisip ko kailan ibigay ng Panginoon, mag-wait ka sa kalooban ng Panginoon. But the question is, ang matured na Kristiyano po ba ay mag-iisip na ano ba temporary things? No. Kundi pang heavenly things, pang eternal things, na pang matagalan. Tingnan po ito. Minsan kasi ang mga immature, nakafocus po yan sa tinatawag na kapag magawa yan, lagi recognition, titulo, o minsan kung ano yung mapapala. But ang mature, ito po mag-isip. Nakafocus kung paano makatuwang, nakafocus kung paano siya lumago, nakafocus kung paano siya matuto. Kaya mga madaling lumalagong Kristiyano, ito yung mga tao laging hindi nawawala sa mga pag-aaral. Ang malagong Kristiyano, ito yung mahal na mahal ang mga pag-aaral. Hindi lamang enjoyment. Hindi yung mga mahilig sa enjoyment, nawawala. Hindi yung mahilig sa kasiyahan, pag wala lang saya, nawawala. Pero yung mga mahilig sa pagpapalago, sa pagpipilis, sa pagtsatsaga, sa pag-aaral, isa sa mga malagong Kristiyano. Kaya minsan itong mensahe nito, isa sa mag-check po sa sarili po natin, nakafocus naman tayo sa pagsamantalang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Sabi nga ng Colossians, set your affections on things above and not on things on earth. Sa mundong ito, ang dami mong pwedeng pagkabalahan o pagkabisihan. Pero sa mundong ito, pansamantala lamang. At ang nananatili lang habang buhay, ang Diyos at ang kanyang mga salita. So, saan ka mag-establish? Saan ka mag-build ng faith mo? Amen? Saan ka mag-focus? Isang pinakabagay na matutunan po natin mga kapatid. Ang isang Kristiyano, hindi ko sinasabi po, in Matthew chapter 6, verse 33, common verse, anong kalagay po doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, hindi sinasabi ng Bible, isama nyo sa schedule ang Diyos. Ang sabi ng Bible, i-priority natin ang Diyos. Amen. Dahil kasi, ito schedule ko for this week, ganito. Tapos, may sipa pala ako, sige, ilagay ko. Ito. Uy, may prayer meeting. Tsaka na yung prayer meeting, meron pa naman ako schedule nito. Ganun tayo eh. Ang sabi ng Bible, sige first. O sinabi, sige first mga kapatid, kailan mo lang hinahanap ang Diyos? Once a day? Once a week? Kailan mo lang kailangan ng Diyos? Once a day? Okay na yung once a day. Kasi once talaga, araw-araw. Pero yung once a week, okay, kailan mo kailangan ng Diyos? Isang beses, isang linggo. Kaya minsan, hindi natin napapriority ang Diyos. Why? Nagiging focus po tayo sa iba't ibang bagay. Amen? Dahil ang mature na Kristiyano, hindi lang sinasama sa schedule ng Diyos, kundi pina-priority ang Diyos. So, yun yung malagong Kristiyano, mga kapatid. Ito, makikita po natin. And number 4,
Not only mark of value, mark of character, the mark of focus, and the things po, ano makikita po natin sa mark of focus, and verse 8 po, mga kapatid, hindi nyo may verse 8. Masabi po dito, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit magiging mga hula, maging mga tatapos, maging mga wika, ay titigil, maging kaalaman, ay mawawala. And in the verse 9, sapagkat ang mga kilala tayo ng bahagyan, at ang mga nanguhula tayo ng bahagyan. Number 10, dapat kung dumating ang sakdal, ang bahagyan ay natatapos. Even ang mga bagay sa mundong ito, meron pong tinatawag na hangganan. Pero ang ginagawa ng isang matured na Kristiyano, nag-iipon, nagsasaya ng oras, o hindi mo nagsasaya, naglalaan ng oras sa pangmatagalan po na gawain. At ito po yung gawain ng Panginoon. Amen? How many schedule na meron ka sa isang linggo? At tingnan niyo po yung schedule mo. Ilan na sa Panginoon? Hello? Sabi ka, uy, oo nga pala. Meron pa pala yun? Ilan ang oras na meron ka? Pag ilan po ang Panginoon ka? 24 hours ng tao. Ilan ang oras sa Panginoon? Isang oras po, Brother Jerry, hindi half day po, from umaga na Sunday hanggang tanghali na Sunday. Ilan tulugan mo? O nagkulang na yung kalahating araw mo. Tama po? Bago ka makarating sa church, 9. 9 na yun, hindi na umaga yun, hindi na kalahating araw yun. Oras na lang yun. So mga kapatid, minsan kailangan mo na-i-check ang sarili mo, bakit ako hindi pinagpapala? Bakit ang bagal na blessing sa buhay ko namin? Bakit gusto kong lumago? Ayaw ko lumago. Bakit gusto kong matuto pero hindi ako natututo? Bakit gusto kong tumibay sa Panginoon at hindi ako maging matibay? Dumaan ang magsubok, ang bilis kong mahina. Minsan i-check mo rin, ano ba o pinapriority ko ba ang Diyos sa buhay? Amen. Sa Facebook mo, ilang Kristiyanong kaibigan ang friends mo? Ilang Christian movies or film or mga post ang binabasa mo? Baka mas marami tayong chismis na binabasa kaysa sa mga verses na sinesend ko ng ating pastor. Amen? Pag makakita ka may coaching kaibigan ko, mahard ka, bilis eh. Meron kang sana all. Meron kang comment, sana all. Pag may makita ka nagka-jowa, sasabihin mo, uy, ang gwapo, ang ganda, ganun agad tayo. Sana all. Pero kung may mga devotion, like na lang, pinagdamot pa natin. Amen? Paano tayo lalago, mga kapatid? Even hindi mo na kabinasa, hindi ka pa nag-react. Paano ka lalago? Alam niyo po, hindi po sinesend ng ating pastor ang mga devotion para lumago siya. Sabagat ang ating pastor, sabing nagagawa ng devotion, malago siya. At lumalago po siya roon. Pero hanggang doon lang ba ang point ng ating pastor? No. Isinesend po niya sa bawat GC, magugulat ka kung ikaw ay kasama sa ibang GC, magugulat ka. Ito rin sinend ni pastor. Ito rin sinend ni pastor. Ito rin sinend ni pastor. Bakit inulit-ulit sa'yo? Buti nga kasama ka sa GC para mabasa mo yung sinesend. Brother Jerry, ang hirap kasi pindutin tapos basahin. Inagalog na po ng ating pastor. Wala ka ng rason na sabihin mo English, di mo maintindihan. Amen! Ano mo yung devotion ni pastor? Minsan po, maalala po natin yan kapag wala na kung magsisend po sa atin. Amen? Isipin niyo po, nasa ibang bansa ang ating pastor, pero di po yan nakalimutan kung paano po yung mga pangangailangan mo as a Christian. Tanong, nakakilala mo ba ang sinesend ng ating pastor? Out of focus mga kapatid. Alam ba bakit hindi mo nabubuksan yung mga devotion yan? Out of focus ka. Kung bakit nalalig ka? Out of focus ka. Kung bakit hindi ka lumalago? Out of focus ka. Minsan kasi, tinitingnan mo yung mga bagay na hindi naman dapat tingnan. Nagtsatsaga at nag-uubos na ng oras doon sa mga bagay na hindi naman nakakalago. So, kailangan mong baguhin mga kapatid. Don't focus doon sa mga temporary, kundi mag-focus tayo doon sa mga matagalan. Amen? And number 4, the mark of growth. Ang marka ng paglago po ay minsan isa po sa pinaka-marka ng isang Kristiyano mature yung lumalago. Paano po kayo tumitingin ng isang punong malago kung ito ay may bunga? Kung ito naman ay punong hindi nagbubunga, tinitingnan mo kung gaano katayog, gaano katibay, gaano katagal. Kasi nga, nagtatanong tayo eh. Dahil matagal ng puno na dyan. Bakit ang tagal-tagal kami ng pagkibuma? Di ba minsan natanong natin? Why? Tinitingnan natin yung paglago, depende sa kung gaano ito katibay, gaano ito katagal, makalalaman natin ito yung matured enough na makikita po natin mga kapatid. Isa sa marka ng paglago ng isang Kristiyano mature is putting away childish
according sa verse 11. Ang sabi sa verse 11, pinapaalala, when I was a child, I speak as a child. And I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Kayo mo ba ay maturity na? Kayo mo ba ay may tamang pag-iisip na po? Kayo mo ba ay nakakaisip na tama at mali? Kayo mo ba ay magagal ng Kristiyano? Kayo mo ba ay kumakain ng salita ng Diyos? Ang basihan, marunong ka nang umiwas sa mga childish things. Marunong ka nang magtaboy ng mga childish things. Ano po yung mga childish things? Ang bata, kung ano yung masama, sinusubukan. Tama? But now, don't subo if dirty, ha? O, di ba gano'n? Tayo ba ito? Inamuhin na tayo, ha? Ay, di ko sure. Di ko sure. Gano'n ba ito? Kung ano yung bawal, ginagawa. Sasabihin, yung apoy, nakakapaso yan. Di mo ba yung makakapaso? Di mo iba. Gano'n na bata. So, mga Kristiyano, mga kapatid, kung ano yung pinagbabawal, yun ang ginagawa. Kung ano yung kinakakalago, yun ang tinatambayan. Kung ano yung bawal panoorin, pinapanood. Amen. So, kung ano yung ituturo, basahin ang Bible, ayaw basahin. Mayroon nakita, sabi ng isang men, Brad, hindi ako makatulog. Sabi ng isa, ay ba, ano gagawin ko para makatulog ako? Sabi ng isa, basta manood ka ng preaching nila Dino Janet ni Pastor Ariel. Bakit po? Pag pinanood mo yun, maniwala ka sa hindi, makakatulog ka ng mahimpit. Bakit ang Kristiyano ginagawa pampatulog ang preaching? Amen! Sabi ng isa, Brad, pagod ako, sakto, Brad. Resting ngayon, at sabi ng Panginoon, magpahinga sa Panginoon, may sumimba ka. Tapos sumimba, natulog. Resting. Talagang niliteral ang pahinga para sa Panginoon. So mga kapatid, paano kalalago kung ano yung mga bagay na hindi nakakalago, tinatambayan po natin, ginagawa po natin, amen. Kaya isang bagay po na matutunan po natin. Ang immature, kapag nasaktan, nagtatampo, maalis, nagre-react agad, ganito ang mga immature mga kapatid. Hindi po malago sapagkat yung mga dating old, sinful attitude, hindi pa binibitawan. Yung dating attitude na mali, hindi pa itinataboy. Kaya minsan, mga kapag minsan nagsisisi sa Kristyano, sasabihin ng Kristyano, ang daya-daya naman, ang unfair naman, pag Kristyano ka na, bawal ka nang magtampo. Ang unfair naman, pag Kristyano ka na, bawal ka nang gumanting. Dati naman, nung meron nagparinig sa akin, hindi pa ako tinutukoy, set ako doon ng mga salita nga, ako ba tinutukoy dito? Di ba ganun agad tayo, kaya agad tayo, comment agad tayo, kahit hindi naman ikaw. Pero bakit pag Kristyano ka na, ang dami ang bawal? Pag Kristyano ka na, bawal ka nang gumawa ng ganito. Amen? Ano yung bakit? Kasi isa sa meron tayo, yung bunga ng Espiritu, at ang bunga ng Espiritu, kamanahin po yan, pag-ibig. At ang pag-ibig po, alam po ang salita ng pag-itiis. At isa po yung sa trabaho ng isang Kristyano mga kapatid. Now, ang maturity ay nagsisimula po sa tinatawag po na pagdidesisyon mo sa sarili mo na gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang emosyon mo lang ang masunod. Yan ang mature Christian. Kasi ang tao, pagdating sa Kristyanong pamumuhay, madali sa kanila ang mag-quit ng walang karason-rason. Madali sa kanila ang tumigil ng walang karason-rason kapag immature Christian. Amen? Kahit anong pigil ng mga leaders, pero huwag kang tumigil. Pag tumigil talaga ang isang tao by emotion, madali sa kanya po ang mag-desisyon ng mga bagay na yun. Immature Christian. Amen? Pero ang Kristiyanong malago, kayang mag-desisyon na hindi nakabase by emotion. Kaya na maging masaya sa panahon na malungkot ang puso niya. Kaya na mag-joke, magbiro, kaya na mag-encourage sa panahon na may problema siya. Kaya na magturo ng salita ng Diyos sa panahon na minsan nanghihina siya. Yun ang mature Christian. Kaya na itago ang salitang panghihina at ipapakita niya ang kalakasan. Ganun po tayo mga kapatid. Tinamig ka tabi mo. Tingin ka tabi mo. Ayan. Nakaka-encourage. Nakakalakas na loob. Sabi mo, una na tumingin. Huwag na tumingin. Lalo ko na mga problema eh. Kasi kung mas may problema po sa akin. Alam niyo po kung bakit yung dati mong katabi mo Sunday, hindi mo nakatabi niyo. Tapos mahanap dati nasa dulo, nasa harapan na lang siya. Yung dati mo lagi kasama ng katabi, ayaw ka nakatabi. Bakit? Minsan i-check mo rin sa sarili mo. Baka kasi problemado ka, nakatatakot siya, baka utangan mo. Kung dapat di magpakita ng nakakalungkot, itsura na. Huwag ko tayo na
discourage yung mukha. Ayan, mukha ka, wala pa din sinasabi, nakaka-discourage. So mga kapatid, ang paglabong Kristiyano, inaalisan po natin yung mga childish things. Amen? Although mahirap, minsan masakit, pero mayroong pagtitiis, mayroong pagtsatsaga. Now, the number 5 mark, mga kapatid, this is the last mark na minsan makikita natin kung paano ang isang malabong Kristiyano is the mark of priority, mga kapatid. Means, being mature, they believe na ang pag-ibig ang pinakamataas na value sa buhay. Hindi siya nagbabase na galit siya, ay hindi na siya magpapatawad, hindi na siya nakabase na kapag masama ang pakiramdam niya, masama ang loob niya, ay wala nang salitang pag-ibig. Ang matured na Kristiyano, mas umiiral sa kanyang i-priority ang salitang pag-ibig kaysa sa lahat ng bagay. Ang matured na Kristiyano po, tingnan niyo po ito. Sabi ko sa verse 13. Sabi sa verse 13, datapwat, ngayon'y nananatili ang tatlong ito. Ano po? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang mature na Kristiyano, mabait ka, matulungin ka, masipag ka, pero hindi ka mapagmahal, hindi ka mature. Amen? Di ba? Mapagbigay ka. Sa tayo sinobili, sinusunod mo, obedient ka. Tapos, concerned ka sa anumang bagay. Pero wala kang pag-ibig, wala po yung pwede. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ang pinaka-source ng lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Hindi mo magagawa ang ministry kung wala kang pag-ibig sa Panginoon. Hindi mo kaya patawarin ang kapwa kung wala kang pag-ibig sa Panginoon. Kung sasabihin mo sa akin, kaya ko maging mabait, kaya ko makitungo, kaya ko tumulong sa church, kaya ko mag-provide ng pangangailangan ng church, pero hindi ko kaya magpatawad, o hindi ka mature. Amen. Kung hindi mo natutunan ang salitang pag-ibig, you are not matured enough, mga kapatid. Kaya mas importante po sa atin, mga kapatid, na makita na ang salitang love, isa sa pinaka magpapalala po sa atin sa tuwing tayo galit, sa tuwing tayo may kasamaan ng loob, sa tuwing tayo nagdadaramdam ng tampo, balikan mo lang sa salitang pag-ibig. Sa gusto mo lang tumigil, balikan mo lang sa salitang pag-ibig. Sabi ng Bible, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Sapagkat ito ang greatest commandment sa Panginoon, ang mahalin ng Diyos ng buong buhay mo. O ano na namang nagpapaalis mo sa atin? Kapag minahal mo na ang mundo, minahal mo na yung trabaho mo, minahal mo na yung school mo, minahal mo na yung assignment mo, minahal mo na yung project mo, minahal mo na yung pera, iwanan mo ang Diyos. Pero kapag ang taong mature, mas priority sa kanya ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa kaysa sa anumang bagay. Amen. Kung may pananampalataya tayo, pero wala kang pag-ibig, wala rin po yung halaga. Nakita ka mananampalataya, tapos palaway ka. Nakita ka mananampalataya, palatambo ka. Nakita mo mananampalataya, tapos naninira ka ng kapwa. Hindi ko mananampalataya ang gawain yun. Amen. Walang pag-ibig po yun. So that is a mark na makikita po natin, mga kapatid. Pero ang pinaka makikita po natin bukod sa mark, mga kapatid, the number 2, wala pala tayo, sorry. Okay, the number 2, kung kanina, yung mga mark ang pinag-uusapan po natin, na marka ng isang Kristiyano, merong matured na pamumuhay in Christian life. Now, there are proof of being spiritually mature. Ang pruweba ng isang spiritually mature is meron po tayong ipinapamuhay. At ano po yung mga bagay dito? Number 1, proof from the fruit of the Spirit. Alam nyo, nung tayo nag-accept kay Jesus, meron tayong fruit of the Spirit. At sino lamang ang merong fruit of the Spirit? Those who accept the Lord Jesus Christ. Kaya imposible, kung sinasabi mong matured kang Kristiyano, pero wala kang fruit of the Spirit, ay hindi ka tunay na Kristiyano. Sabagat ang Kristiyano po, mga kapatid, na totoo, ay nabubuhay sa bunga ng Espiritu. Ang fruit of the Spirit, magkaiba po yan sa gift. Ang gift po, pwede mo nadagdagan. Di ba? Marunong ka mag-gitara. Then, from lumipas sa mga ilang panahon, marunong ka na mag-piano. Marunong ka ng gumawa ng anumang bagay sa ministry. Dumadami ang gift. Pero ang fruit of the Spirit, bawal bawasan. Saktong 9 lang talaga. Saktong siyam na hindi na po pwede bawasan. Sapagkat ito ay hindi mo bunga. Ito ay hindi mo gawa. Ito ay hindi
ito'y galing sa iyo, kundi ito'y galing sa Espiritu na kailangan ipamuhay ng isang Kristyano. Yun ang fruit of the Spirit. So, ang mature na Kristyano, ginagawa itong fruit of the Spirit. What are those fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit according to Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, mga kapatid, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Isa sa mga bagay na itinuturo ko sa ating may guide ka maging mature na Kristyano. Mamuhay ka sa pag-ibig. Mamuhay ka sa kapayapaan, sa kagalakan, sa pagtitiis, sa kabutihan, sa pananampalataya, sa kaamuhan, mga kapatid, sa pagtitiis o pagkakaroon ng temperance. Isa po yan sa mga bagay na ipamuhay ng isang Kristyano. Hindi pwedeng pamumuhay mo ang kagalakan at ayaw mo ng pag-ibig. Hindi pwedeng pamuhay mo ang pag-ibig pero ayaw mo ng long-suffering. Lahat po yun na ipapamuhay. That is the proof from the fruit of the Spirit. Amen. Are you a mature Christian? Walang dahilan para hindi mo gawin ang bunga ng Espiritu. Sabagat ang may Espiritu ng Diyos, nakikita ang bunga ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang spiritual maturity nakikita sa pagbabago ng ginagawa ayon sa Holy Spirit na may character po tayo na kagaya ko lang. Ang tunay na mature po na Kristiyano, nakikita sa kanyang character, nagmamanifest sa kanya ang bunga ng Espiritu ng Diyos at hindi masasabing, Kristiyano ba ito? Wala naman ako nakikita pag-ibig dito, wala naman nakikita pagtitiis dito. Kaya makikita po sa atin yung proof from the word of the Spirit. Ano po? Another proof na may papatunay po natin mga kapatid na tayo matured, proof from the fruit of our faith in Christ. Kung may bunga ang Espiritu at ginagawa ito na isang mature na Kristyano, ang mature din po na Kristyano, may bunga rin po na nabubuo sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi lamang nananampalataya ka na wala lang. Hindi lang yung may faith kayo kay Lord, pero walang nakikita sa ating pananampalataya. According sa James chapter 2, verse 17 to 20. Dalawa na dyan, babasahin mo natin. Okay, so James chapter 2, verse 17 to 20. At sabi ko dito mga kapatid, even so faith, if it had not works, is dead being alone. Itong verse na ito, ginagamit ko ng mga churches na ang pananampalataya raw ay kailangan ng gawa sapagkat ang pananampalataya ay ang makakapagligtas sa isang Kristiyano ay dapat may gawa, yun ang pananampalataya. No! Minamani po nila ang konti sa Bible, ang konti sa Bible po tungkol sa James chapter 2 verse 17, kung ang Kristiyano na nananampalatayang may tinanggap ng Kristo sa buhay, merong ginagawa ang kanyang pananampalataya. Merong nabubuo. Bakit pa kayo nag-church? Because mananampalataya ka. Bakit yan sa ministry? Kasi mananampalataya ka. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Kasi mananampalataya ka. Bakit ka nananalangin? Kasi mananampalataya ka. Kaya ang tawag sa atin, mananampalataya kasi marunong ka, mananampalataya. So, yun ang nabubuo ng faith, mga kapatid. Merong ginagawa. Hindi po pwedeng, Lord, gusto mong may faith sa inyo. Tapos sabihin ni Lord, pag-lingkod ka sa ministry, Lord, busy ako. Lord, gusto mong magiging mananampalataya. Maniwala ka sa prayer. Lord, ayaw ko Lord, kasi posible naman eh. Malabo yun. Gusto mong maging mananampalataya. Gusto mong may pananampalataya. Pero ayaw mo nang ginagawa ng isang mananampalataya. Malabo sa iyo ang isang mature na Kristiyano. Amen. And verse 18, ang sabi sa verse 18. Sabi ko na, a man say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Sabi na gusto po, sige, sino mananampalataya? Subukan nyo, ipakita ang pananampalataya ninyo nang walang gawa. At ipapakita ko sa inyo ang pananampalataya na may gawa. Paano nyo ipapakita? At sasabihin sa kapwa nyo, tao o Kristiyano, na meron kang pananampalataya. Pero ayaw mo nang ginagawa ng isang pananampalataya. Hello? Kasi mahilig, isa po sa nakasanayan mo ng Kristiyano, inilalayo ang sarili sa pwedeng saan siyang lumago. Inilalayo ang sarili sa mga gawain ng mananampalataya. Lagi kang nagrarason, lagi kang nagdadahilan, lagi kang umi-accept o umi-accept sa mga bagay
lagi mong ilalim ang sarili mo sa mga bagay na pwede kang gamitin ng Diyos. Trabaho o duties ng isang mananampalataya ang magpagamit sa Diyos. Tapos hindi ka nagpapagamit. Then, sasabihin natin, Lord, may faith ako. Sasabihin ni Lord, asan? Asan ka ng Sunday service? Asan ka ng prayer meeting? Nasaan ka ng DBBS? Nasaan ka ng Bible study? Minsan itanong din natin sa sarili, kung ano, saan pala ako, Lord? Kaya minsan, i-check mo sa sarili mo kung meron bang nakikita sa iyong proof na meron kang pananampalataya kay Kristo. Amen? And verse 19, all believers, that there is one God, that though Israel, the devil also believed and trembled. Kung sinasabi mo na naniniwala ka sa Diyos, alam mo ba, ang devil naniniwala ka sa Diyos. Kung sinasabi mo, nakikinig naman ako sa Bible eh. Ang devil nakikinig din ng Bible. At ang sabi ni James, kaya rin gawin ng Diablo yung pakikinig at paniniwala sa Diyos. Pero ang hindi kaya gawin ng Diablo, ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang totoong mature, sinusunod, hindi lamang pinapakinggan, hindi lamang pinaniniwalaan, kundi sinusunod ang kalooban ng Diyos, yun ang mature na Kristiyano. Amen? Pero kung ikaw yung taong nakikinig lang, ikaw yung taong na naniniwala lang, pero pagdating sa gawa, wala ka, pagdating sa gawa, ayaw mo, gawain ng Diablo. Sabi ng Bible, kung bubuksan niyo po yung James chapter 2 verse 19, kung nabasa ko kayo, o ano, gawain mo lang ng Diablo. At trabaho ng Diablo, isipin niyo mo si Job, paano po nakipag-usap ang Diyos, sa Diyos ang Diablo? Sabi ni Lord, sige, hindi mo ano, huwag mo lang patayin, ginawa naman niya eh. Nakinig siya, sumunod siya. Nakinig siya, naniwala siya sa Diyos. Pero hindi siya kailanman sumunod, lalo na sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos, gagamitin na niya ng Diablo, pero hindi niya para sundin ang salita ng Diyos. Amen? And now mga kapatid, ang sabi ng Bible in verse 20 ng James chapter 2, verse 20, but will thou know, O vain man, that faith without works is dead. Nakita po kayo ng patay? Nakita na tayo ng patay. Ang patay ko, kailanman, hindi mo makikitahan na gumagawa. At ang pananampalataya na patay, walang ginagawa. Amen? Walang ginagawa po. And the last thing, na gusto kong parating ng Panginoon sa ating mga kapatid. Yung proof, not only from fruit of the Spirit, fruit from the fruit of your faith sa Panginoon, fruit na meron kang fruit of faith in Christ, isa sa pinaka-proof na inaasahan ng Diyos po sa atin is from fruit of the influence as a Christian. May bunga ng impluensya bilang isang Kristiyano. Sino ang maraming nakaka-impluensya ngayon? Minsan, si Kristiyano dapat ang mag-impluensya ng mundo. Ang mundo, ini-impluensya ng Kristiyano ngayon. Marami sa Kristiyano magaling mag-TikTok. Bakit ka lang? Hindi po ako follower nila. Marami sa Kristiyano, alam na alam ang salitang hawak mo ang pit. Wala na ang gawa. Dapat ang Kristiyano, hawak mo ang faith. Hindi hawak mo ang pit. Ang Kristiyano, alam na alam ang mga soundtrack ng mundo. Pag tinanong mo, anong uso kaya? Anong uso kaya? Oo. Minsan, ayaw mo sabihin. Alam na alam ang mga uso ng mundo. Alam na alam kung sino yung mga bagong magko-concert sa Pilipinas. Alam na alam ang mga uso sa'yo ng mundo. Pero ang tanongin mo, alam na alam mo ba kung ano yung utos ng Panginoon sa'yo? Alam na alam mo ba ano yung mga ikalala mong Kristiyano? Kasi minsan, yung influence na dapat ikaw yung magbunga, ikaw yung nagiging bunga ng mundo. At isa sa mature Kristiyano, hindi po tayo nagpapadala ng mga layo ng mundo. Tayo yung nagbubunga. Tayo yung nakikitaan po ng bunga. At tayo yung nagbibigay influensya sa mundo. Amen? Ano sabi mo sa ating mga the last verse? In John chapter 15, verse 16. Ano yung inaasahan ng Diyos sa atin? Sabi ni God, you have not chosen me, but I